Alam niyo bang 1/4 mga kasama ng gross domestic product o kabuang halaga ng mga produkto at serbisyo sa Pilipinas ay mula sa tiyaga at sipag ng ating mga magsasaka at mangingisda? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa radyo mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na... Good afternoon mga suki at mga kaibigan. Mayo na at buwan ng Santa Cruzan o Flores de Mayo. Madalas tayong makapanood ng prosesyon ng mga nagagandahang Reyna Elena at kani-kanilang konsorte sa ilalim ng mga arkong namumutiktik mga kasama sa bulaklak. At kung meron silang Reyna de la Flores, dito sa radyo mo sa Nutrisyon, meron naman tayong Reyna de la Nutrisyon. Ang bait at masipag na Executive Director po ng National Nutrition Council, si Health Assistant Secretary Bernie Flores. Magandang hapon, Ma'am Bernie. Isang maganda at mapagpalang hapon sa iyo, Rod, at sa lahat ng ating mga giliw na listeners. Magandang hapon po. Reyna de la Nutrition. May bago na naman akong title. Mainit talaga. Narito po kaming muli para magbahagi ng mga kaalamang pangkalusugan, pangnutrisyon at pangkabuhayan. Yes, Ma'am Bernie, gaya ng paksa natin ngayong hapon na may kaugnayan sa opening natin kanina tungkol sa malaking kontribusyon ng mga magsasaka at mangingisda sa pag-usad ng bansa. Oo, Rod, kasi bukod kasi sa pagiging maraming Santa Cruzan at Flores de Mayo at mga fiesta sa buong kapuluan, ipinagdiriwang din natin tuwing Mayo ang Farmers and Fisher Folks Month. Oo, yan ay alinsunod sa Proclamation 33 noong 1989 pa ng yumaong Pangulong Corazon Aquino. Ito ay bilang pagkilala sa hindi matatawarang kontribusyon sa ekonomiya at sa ating pagkain, of course, ng mga magsasaka at mangingisda na bumubuo sa kalahati ng labor force ng ating bansa. Talaga naman pong dapat silang bigyang pugay. Abay naku, kung walang magsasaka at mangingisda, tiyak mga kasama, magugutom ho tayo. Oo, Rod. At para lubos na maipaluwanag sa atin ang selebrasyon ng Farmers and Fisher Folks Month, bisita natin ngayong umaga ay ngayong hapon ay si Engineer Leandro Gasmin. Siya ang mismong Director ng Agribusiness and Marketing Assistant Service ng Department of Agriculture. Good afternoon, Engineer Gasmin, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon po, ASEC Bernie Flores, at magandang hapon ho, Sir Rod Marcelino, at sa lahat ng mga... Kuya lang po, Director. At sa lahat ng mga nakikinig. Okay. Good afternoon po, Director Gasmin. Alright, umpisa na natin ang ating talakayan ngayong hapon. Medyo interesable to, ang ating topic. Ano po ang ginagawa ng Department of Agriculture tuwing Farmers and Fisher Folks Month, Director? Opo. Actually, tuwing Mayo, pinagdidiriwang namin ang Farmers and Fisher Folk Month, kung saan namin pinararangalan at binibigyan pugay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Sa pangunguna ng ating masipag at napakagaling na Secretary, Proceso Alcala, nagsasagawa kami ng mga pagtimpalak sa mga natatanging magsasaka at mangingisda. Okay. May mga sinushowcase din kami ng mga bagong technologies na pwede nilang magamit at pinopromote namin yung mga produkto nila at saka mga bagong innovation na ginagawa ng mga magsasaka natin at mangingisda. Director, sa mga barangay na napupunta ko, ang popular doon na pa-contest yung pinakamaganda, pinakamalaki, pinakamahaba, pinaka-golden bangus, parang ganun, di ba? Yun ba yung talagang gusto natin talagang maipakita na mataas yung productivity ng ating mga magsasaka at mga isda? Isa yon dun sa mga mga pa-contest na ginagawa ho namin. Pero meron kasi kami taon-taon na ginagawa na yung Gawad Saka Awards. Okay. Actually, nagsisimula ho kami niya ng search. National po yan. Iba-iba ho yan kasi mga magagaling na magsasaka sa rice, sa corn, sa paggagawa ng organic, yung mga food terminals po namin, at iba-iba pa ho yan. Tapos nagiging awardee ho sila ng Presidential Award sa come December. So nagsisimula po kami ng search ho yan every May. Okay. So, tama po ba yung impression na karamihan ng ating mga nananalo ay taga Mindanao?
Hindi naman po. Hindi naman? Actually, kasi sa mga regional offices po namin, naggagawa ko sila ng mga criteria at saka meron ng regional winners. Tapos after po doon, merong national search national committee. search. Tapos yun, tinitignan naman. Hindi naman Walang puro bias. talagang bias ho yun. Siguro naman Quezon ngayon mananalo. Marami. Ano po ba ang tema ng Farmers and Fisher Folks Month celebration ngayong taon? Ang tema po natin ay ang sapat na pagkain, sama-sama nating kamtin. Naalala nyo po kasi ang aming goal ng Department of Agriculture is self-sufficiency by 2013. So, nakasalalay po yun sa husay at galing ng mga magsasaka at mangingisda natin na hindi lang food security ang makamit natin, kung hindi self-sufficiency. Ibig sabihin makakalubos ho tayo at baka sakali makapag-export na ho tayo. Export pa, oo. Paano po natin yan isasagawa, yung vision na magiging self-sufficient tayo by Actually, 2013 po, di ba? Opo, marami pong ginawa na innovation so yung Department of Agriculture. Isa po yun, mga ginawa ho, finront load ho yung mga interventions ho namin for the 2010 at saka 2011 tsaka 2012 na ibig sabihin pinondohan po namin marami kasi yung repair ng irrigation. Okay. Malaking bagay ho talaga kasi ang patubig para mapaganda yung ating production. Another is ano talaga ng avenue for the farmers to use quality seeds. Kasi dati hindi naman ho talaga magandang kalidad ng mga seeds ang nagagamit natin. So ang productivity is very low. So hindi lang po sa bigas yun na seeds, lahat ng klaseng itatanim. Opo. So ang inaano namin is we really promote yung farmers to use certified seeds. So hindi lang sa bigas pati sa At meron lahat ng klase. meron sila ng makukunan kung gusto nilang bumili. Merong nagtitinda sa lahat ng mga Opo, nagkikipagtulungan kami sa mga seed growers at yung mga regional offices din po namin tayo na rin po ng mga seed banks para doon makakakita ng bagong technology, bagong seeds na pwede nilang gamitin para mas maganda yung productivity. Yun po bang mga farmers natin ngayon, Director, yung pagka meron kayo ini-introduce na mga improved varieties ng seeds, sila ba'y receptive kaagad? O ganun pa rin kasi nakagawian nila na tingnan ko muna yung aking kapitbahay kung gaganda yung niya, saka ko ganun pa rin po ba? O medyo more progressive thinking na rin ng Usually po ganun ang nangyayari. Oo. Pero nito hong mga nakaraang taon nung nasa leadership po ni Secretary Alcala at nakikita ng mga magsasaka kung gaano ka laki yung suporta na binibigay ho namin. Si Secretary Alcala lagi hong Mismo, iniikot no? Siya mismo. at pinapakita niya na yung pagkagawa niya kasi ho dun sa Quezon noon talagang farmer-based at talagang dun sa grassroots. So pinapakita talaga yung kumbaga na-test na niya Opo. bago niya at saka yung malasakit lang po talaga sa welfare ho ng mga magsasaka. Doon naiengganyo ho sila. At pag sinasabihan mo ng mga bagong technology, ay talagang sinusubukan. Receptive na. Oo. Alin po, balikan po natin yung celebration ngayong Mayo. Alin pong mga ahensya yung katuwang o katulong ninyo sa pag-celebrate, pagsasagawa ng mga pa-contest ninyo, mga innovations, showcasing innovations, mga ganun po, Director. Actually, concentrated po yan sa kagawaran ng pagsasaka. Agriculture. Pero involved ho lahat ng mga agencies ho namin. So, sa crops, sa livestock, sa training, sa research, may kanya-kanya ho silang mga projects itong May. Alam mo ba, Rod, kung ilan ang attached agencies and units ng Department of Agriculture? Guess mo. Mga ilan? Hindi ko. Kasi ang alam ko, Kasi mas Department of sinabi na niya, Agriculture, Department of Fisheries. Hindi. Yung mga bureau yun. Mga bureau. More than 20 lang naman. Nako. Under sa Kaya Department yun of Agriculture, Yun lahat ang Napakalaki ho ng sinisynchronize. pamilya namin. Malaki yung pamilya ng agriculture. Kaya sa lahat naman ng aspeto ng pagsasaka at pangisda, nandiyan na lahat yung mga units na yan to support them. Okay. So, Nako, gaya ng sinabi ko kanina mga kasama, napaka-interesable po ang ating topic at alam ko, kayo dyan sa inyong mga tahanan, may mga tanong na nais pong ibato rito sa ating programa. Mga kasama, bukas po ang aming mga linya
para sa inyong katanungan. Pwede ninyong isend sa ating text line sa 0919-884-0659. Again, uulitin ko po ang ating text line, 0919-884-0659. O di kaya tumawag po sa ating landline, 8822-374. Samantala, bigyan dan muna natin ang ating text question hinihintay of na the yan. day. Ito, talaga. Sige, Ma'am Alright. Bernie. At ang ating tanong ay napakasimple rin at napakadaling sagutin. Kung nakinig kayo kanina pa, anong proklamasyon ang nagdeklara sa Mayo bilang Farmers and Fisher Folks Month? Naku, napakadali. Yan. Oo. Parang doble yata yung digit na yun eh. Oo. May clue pa. Napakasimple mga kasama. I-text lang pong inyong sagot sa ganitong format, ang inyong full name, space, address, space, sagot, at isend po sa 0919-884-0659. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Hanap mo ba ang katugunan sa inyong mga problemang pangkalusugan? Hanap mo ba ang mga tip na magtuturo ng pamumuhay na happy na, healthy pa? Wish mo ba ang ekspertong opinyon ukol sa iba't ibang karamdaman? Lahat yan matutugunan sa programang Radyo Mo sa Nutrisyon. Sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino. Sabado, alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lamang sa DZXL 558. Sa nutrisyon. At bisita po natin si Engineer Leandro Gasmin, ang Director po ng Agribusiness and Marketing Assistant Service ng Kagawaran ng Pagsasaka. At atin pong pinag-uusapan ngayon ang selebrasyon. Ng Mayo po kasi ay Farmers and Fisher Folks Month. Okay, Director, no? Ano ang mga bagong programa o proyekto ng gobyerno para sa mga magsasaka at mangingisda natin? Yung ano po, number one, meron ho kaming priority program, yung Food Staple Sufficiency Program. So nabanggit ko ho kanina about yung layunin ho ng Department of Agriculture for the Philippines to be food staple sufficient. So hindi lang ho ito bigas. So, other food staples, katulad ho ng mais, ng kamote. At malaking bagay din ho yan na actually magka-partner ho kami ng Nutrition Council. Katuwang din ninyo ang Promotion naman. promotion ng vegetable consumption ng ating mga Pilipino. Oo. At pati na rin po yung substitute sa rice kasi alam ko na isa rin programa yung yung sa food staple sufficiency pino-promote din ng agriculture. Yung promotion naman nung pwedeng substitute sa halimbawa sa bigas. Sa bigas. So sa National Nutrition Council naman pino-promote namin yung consumption of root crops, kamote, iba-ibang klase ng root crops, pati saba, nilagang saba, mga ganon, para mabawas-bawasan yung ating pangangailangan sa bigas. Meron pa po kaming isang magandang program actually under my office. Oo. Kasi meron kami hong bagong building ho sa Department of Agriculture, yung Agribusiness Development Center. So, other than, ang alam mo naman, mga magsasaka, gusto natin mas maganda yung productivity ho nila. Ang importante rin, makabenta ho sila. Correct. So, naghahanap kami ng ways kung paano laging mapapaganda yung market matching ho namin. Ibig sabihin, yung hahanapin namin yung nangangailangan, at ito yung tinatanim naman at pinoproduce ng ating mga magsasaka, at ating nilamatch yung lahat. Doon pati- nyo ibebenta, Opo. i-introduce. Oo. So in effect eliminate natin ang ating mga medyo tusong middlemen o na sila yung kuminsan sila yung mataas ang kita hindi Correct. yung farmer. Ano po, ganun ba yung purpose natin? Hindi naman yun ho talaga Eksakto, oo. pero at least nagkakaroon ng avenue ang mga magsasaka. Oo. Kasi most of the time, naririnig natin kulang ang supply. Correct. Pero pag nakikita ho namin sa buong Pilipinas, madami actually, naman. marami naman pong supply. Hindi lang ho nakakalabas. nakikita. Oo. Maraming kalat-kalat. Kailangan namin Director, how does the IT help? Ang mga farmers ba ngayon nagmo-monitor na rin ng presyo sa merkado using their cellphone, mga ganong klase? Meron kasi kaming meron kaming website, the AFMIS website. Though hindi nga lang siya pamasyado na-access ng mga farmers. Naghahanap pa kami ng iba pang ways para mas madali nilang
access Oo. ho yan eh. Tamang-tama po yung pinag-usapan nating pricing at saka marketing kasi dito po meron tayong text question. Siguro Okay. bigyan natin Sige, daan. sige, Yusek. Si Gina Yusek. Aguas po ito from Pasay City. Ang tanong po niya, bakit po mahal ang presyo ng isda? Ayun. May magagawa po ba ang Agriculture Department para mapababa ang presyo sa palengke? Actually, ganun nga ho eh. Ang mga Gina. isang kailangan natin gawin is really the market access na mga mangingisda. Okay. Minsan, doon ho sa intermediaries nagkakaroon ng taas ng presyo. Oo. Mababa naman ang cost of production, pero bakit pagdating ho doon sa Mataas merkado, na. mataas. Oo. So, naghahanap kami ng ways para magkaroon ng magagandang access. Ano yung mga example po para maintindihan mas lalo ni Gina na meron pala naman tayong ginagawa? Natutulungan ho natin sila magkaroon ng link doon ho sa end user. Sa palengke, halimbawa. sa palengke. Oo, sa Minsan, palengke. minsan, naghahanap kami ng, kunwari may mga grupo ng mga mangingisda na naghahanap ng access ng kanilang mga produkto maidala doon. Tinutulungan ho namin sila makapunta doon. In the hope na medyo mapababa naman natin yun. Kasi right now, nangyayari ASEC, no? Pumupunta muna sa baksakan, tapos doon kumukuha lahat. Tapos dinadala sa mga palengke. Sa mga dumadaan ng mga 2, pang-4 na kamay na bago makarating sa mismong consumer. Kung minsan naman sa kakulangan ng mismong yung mga farmers and fisher folks natin, wala sila ng mga transport or vehicles para dalhin sa merkado. So, nandun sila, medyo tago o kaya medyo malayo-layo. So, yung mismong trader ang pupunta. At kung minsan binabarat. Oo, pero pagdating, at kung mamalayo nga, pagdating naman sa merkado, mamahalan naman niya para ma-recoup yung kanyang expenses May patong for na. transport. Oo. Dalawa po kasi yung concern namin lagi eh. Ang consumer sana mas mababa ang presyo. Oo. Ang mga mangingisda naman sana mataas ang Mataas kanilang ang cost kit. of production. Oo. So yung in-between, yun yung talaga namin. Oo, yun ang lagi labanan. Oo. Ito naman sir na ito dahil sa ating climate change phenomenon. Dati noon very distinct yung season Yung for tag-ulan. planting, season for harvest, season for medyo mag-aalaga na sila ng meron ng extra effort kasi magbabagyo na, tag-ulan na. Ngayon palang lahok-lahok eh. January, February pa lang maulan na, mga ganun. So how does the Agriculture Department or sector, what does it do para naman matugunan yung preparedness in light of climate Napakahirap change? nga ho ngayon yung Oo, challenge ng Oo. climate Ang change. predictable yung panahon eh. Dahil katulad ho ngayon tag-init. Tag-init, Talagang binubuhos tayo ng malalakas Oo, na ulan. lalo sa Visayas, 'di ba parang Visayas and Mindanao, maulan ngayon. Correct. Init-init na tayo dito sa Luzon. May So, nararanasan silang low pressure doon. Oo, Habang so dito sa ano Metro po yung Manila. ginagawa ng agriculture para tulungan naman ating mga Actually, masasaka? yung isang ini-spearhead ng Department of Agriculture, ng IT department ho namin, nagsispearhead ng satellite system para makagawa ng mga vulnerability maps para sa climate change. Kasi yun ang pinaka-base eh. Makita nyo kung saan talaga yung medyo prone to heavy rainfall, prone to landslide, mga ganun so, mga problems, para maggawa ho kami ng mga adaptation models. Kasi okay. wala ka nang magagawa nun. You just really have to adapt kung ano yung nangyayari dito sa climate ho natin. Pero may coordination rin ho kayo, Director, sa Pag-asa. Opo. Yun ang namin, yung task force sa climate change, kasama ho kasi ang Pag-asa. May close coordination ho kami, especially dun sa mga weather stations ho nila para makita natin kung ano yung behavior ng Ng panahon. ng panahon. Pati rin kasi, Rod, pagka medyo tayo sa climate change, dyan din lumalabas yung mga peste. Correct. Diba? Dumadami yung peste. Kaya ito rin, tamang-tama yung second texter natin, nag-question siya. Siya ay, wala siyang inilagay na pangalan, kundi 0907-964-1048 ang kanyang cellphone number. Ang tanong po niya, Director Gasmin, paano po ba maghahanda para hindi mapeste ang palayan? Ayan, Ayan, isa rin yan tama-tama. sa mga Climate problema change ng mga issue yan. magsasaka. Opo. Actually, yun nga, babalik ko ho dun sa kaninang sinabi ko, nagsisimula sa buto eh. So, maraming Good rin seeds, kami mga research na naghahanap ng mga resilient sa tag-init at saka resilient sa tag-ulan. Oo. So, yung peste po, resilient din sila sa peste. Kasi yun, may department din ho kami na nag-aano ng organic program. At saka yung yung food and yung pesticide authority ho namin nakakapag-advise ho kung ano yung tamang
pesticide Okay. at fertilizer ang gagamitin Oo. sa iba-ibang ng panahon. At sa iba-ibang lugar kasi iba yung peste sa norte, iba rin ang peste sa sa ibang lugar ng bansa. May isa nga ho tayo ngayon kasi may malaking issue actually dun sa mga saging ho natin, may peste. So meron task force kaming ginagawa ho dun sa Mindanao. Pati It's saging really na to rin, address Ala. Dumadapo na rin ang Oo. mga peste. Yung nabanggit niyo, Director, yung organic kasi marami na ngayon nang naghahanap sa palengke ng organic products, agricultural products. Paano po ba, ano ba ang diferensya ng organic product? Halimbawa, binigyan ako ng dalawang paano ko masasabi na organically grown, yung isa at yung isa hindi? Meron ho kasing Meron ba difference? sa kulay, sa lasa, O oo. Una-una ho, paano? may certification process. Okay. So, yung certification na ikaw ay organic, gumagamit ka ng lahat organic, even from the pesticide for your fertilizers, lahat organic. Ibig sabihin, walang commercial, walang chemical, walang artificial chemicals na ginagamit. With regards to nutrition, actually, it's almost the same. Wala naman na talagang difference. Pero ang mo lang doon, nutritional content. it's safer for a consumer na makaano ng organic dahil alam mo na hindi yan maaabuso yung paggamit ng fertilizer. Tsaka walang ng mga pesticide. residues. Walang mga residues. Pero bale, dapat yung produkto nakapackage. Opo. Kasi saan ilalagay yung certification? May program din ho kasi kami na kinakraft dahil si Secretary Alcala is also one of the spearhead ng paggawa ng Organic Act. So yung ini-implement ho namin ngayon, marami ho kaming ginagawa for consumer awareness ng kung saan ang organic, bakit ka ng organic, anong advantage at disadvantage mo nun. At naggagawa kami ng access ngayon sa mga regions kung saan ka makakabili. Una, sa mga magsasaka, yung mga certified seeds tsaka yung certified fertilizers na organic in nature. Mas mahal po ba mag-produce ng organic na Kasi medyo mahal siya, di ba? Yes, so isa rin yan sa Tapos yun na ba itatanong mo sana? sa mga organic, medyo may kamahalan yung ang price. vision kasi ho namin talaga, yung organic kasi ngayon, kaya medyo mahal. Medyo nasa niche market ho siya. Okay. Pero when you look at yung inputs na ating gagamitin, medyo dapat mas mababa. Okay. Ang presyo. Kasi organic waste materials, di ba? Ang lang nun, it's medyo mas laborious kaysa dun sa ginagamit mo yung Yung chemicals. Pero ang pinupush talaga namin yan, when you use the organic methods, mas sustainable. Ibig sabihin, hindi nakakasira ng lupa. So, mas magagamit mo ng tuloy-tuloy yung iyong lupa. Okay. So, tama-tama itong tanong ni Pitikay. Si Pitikay po ay suki. Suki. Taga Mindoro Parang yan. dalawang, Taga tama, Mindoro. Mindoro. Ang tanong po niya, Director Gasmin, wala po bang ibang way para mapataas ang production ng bigas para hindi na po tayo umaangkat sa ibang bansa? Ayan. Dalawang kailangan i-clarify natin dito, Director. Umaangkat pa ba tayo? Actually, ng bigas? isa yun sa nagawa ng Department of Agriculture. Hindi na, diba? Hindi, nag-aangkat pa rin, pero malaking kabawasan. Kakaunti na lang ho yung ating Compare inaangkat. dati. Compared to dati. Paano po natin nagawa na bumaba yung ating iaangkat? Kasi yung promotion lang po ng good practices sa pagpatanim ng bigas. Yun ang pinopromote ho lagi ni Secretary. In-improve din ho yung mga... Ni Secretary. Ni Secretary In-improve ho yung mga irrigation systems ho natin, yung mga malalaki, kasi malaking bagay talaga yung well-irrigated ang ating lupain. Yung mga rain-fed naman, ibig sabihin, hindi yun nadadaanan ho ng mga big irrigations. Nagagawa kami ng mga small irrigation projects. Okay. Mga water Yung impounding. community-based ito. Sila rin ang nagtrabaho. Opo. At malaking ginawa rin ni Secretary is really to involve very heavily yung mga irrigators associations. So sila ho kasi ang ng pangangalaga ho ng mga irrigation canals ho natin. So sila ang na-empower ngayon kung paano palangalagaan din yung mga bukirin ng mga ibang magsasaka na sakop nila. Ayan. So, ang tamang-tama yung ating tema ng kasi ang tema natin, yun? Taasan ang, ba yun? Yung tema nating sapat ngayong na taon. pagkain, sama-sama nating Natin campaign, campaign. Siguro ang
precondition dyan, sama-sama nating alagaan. Yun Opo. ang punto ni Director Gasmin. Director, meron pa tayong dalawang tanong. Si Ed Yambao ng Paluan, Occidental Mindoro, paano po ma-preserve ang sibuyas na inaanin namin? Ayun. Very quickly lang. Actually, yung may mga methods so dyan, yung gamit ng cold storages, may ginawa rin si Secretary na hindi, instead of cold storage, ang tawag dry storage, na parang nakahang lang ho sila yung sibuyas. At malaking bagay din ho, actually, sa storage is actually to sell it. Diba? Oo, Mas oo. Pagka parang hindi medyo- tumatagal dyan. Mas maganda may benta natin kaagad. I-dispense ka agad. Oo. Isa pa Sige, ha, sige si po. Nilza Daiz ng Dasmariñas, Cavite. Pero parang malaki-laking subject matter itong kanya. Baka buong buwan. Ano po ba ang tamang pag-alaga ng isda? Director? Ayun. Kaya ko nasabi kasi, Sus, Ma'am Daiz naman, ang lawak naman ng iyong tanong. anong klaseng isda? Oo, pero siguro, Siguro ho, bigyan mas natin maganda ng- tungo na lang ho sila sa BIFAR. Oo. Dun sa regions sila, kung nasa regions sila. Kasi marami naman hong methods at maraming iba-ibang Depende. klase Oo, correct. na isda. Correct. Baka siguro natatakot si yung natin, yung texter natin. Si Dahil Nilza. tag-init ngayon, baka makakaroon na uli ng fish kill. Mukhang wala pa Tinututukan din nila Opo, director ng opo, department yan narinig ko na yung sa Taal nga ngayon. Wala pa. Wala pang pa so yung- far. May maganda hong programa ngayon ng BIFAR, actually, yung mariculture parks, Oo. na binibigyan ng access yung mga small fishermen na makagamit ho ng mga fish cages. Siguro effective yung naging yung hagbag na ginawa Bawasan ng lang daw yung yung dami sa Dami. isang lugar. It's actually good practices lang naman talaga. Oo, Kaya oo. Okay, so nakakatuwang malaman na patuloy na at pinag-iigting pa nga ng pamahalaan yung pagsuporta, pati pagtulong sa ating mga magsasaka at mangisda. At napakahalaga ng papel sa adikaing mabawasan ng kahirapan at gutom. At sa puntong ito, pasalamatan na natin ang ating guest resource person, Rod, kasi ang daming sa atin nag-text question kaya maraming pong salamat, Engineer Leandro Gasmin, sa inyong reassurance na hindi nagpapabaya ang pamahalaan natin pagdating sa kapakanan ng ating mga kapatid na farmers at saka fisher folk. Thank you very much po, Engineer Gasmin. May mensahe po kayo sa ating mga listeners. Marami pong salamat ho sa pag-imbita ho sa amin. At rest assured ho, yung Department of Agriculture talagang tumutulong at para mapaganda yung kabuhayan ng ating magsasaka at mangingisda. At sa ating tema for month of May, yung sapat na pagkain, sama-sama nating kamtin. Sana ho, kapag may nakita kayong magsasaka at mangingisda, talagang i-congratulate at bigyan nyo naman ho ng encouragement para mapaganda yung ating production. Oo nga. Tama-tama. Okay, narito naman po ang mga pangalan ng tatlong unang nakapag-text ng tamang sagot sa text question of the day na anong proklamasyon ang nagdeklara sa Mayo, buwan ng Mayo bilang Farmers and Fisher Folks Month. Ito, puro mga girl. Talo kayo. Okay, sa Santo Domingo, Albay galing ang ating first winner, si Marjorie Moncada. Proclamation 33 ang sagot niya. Tama, di ba po? At pangalawa, Mercedes sa Camarines Norte ang pinanggalingan, si Angie Cabate. At ang sagot niya ay Proclamation number 33, meron pang taon, 1989. Kompleto. At ang pangatlo ay si Samantha Garan ng Manawag, Pangasinan. Proclamation 33 noong 1989. Oy, asan yung mga mangingisda natin? Yung mga asawang sumali. Congratulations, Puro nanalo babae. kayo. Nanalo kayo ng tig 100 pisong cellphone load. Sa mga naunahan sa pagsagot, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Sa susunod na Sabado, baka kayo naman ang ngitian ng kapalaran. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilig po sa radyo mo sa Nutrisyon. Tune in po kayo lagi sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado, alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon sa DZXL 558 kHz. Salamat din sa panonood sa www.rmnnews.com. Global yan, Rod, no? Pwede nyo rin po kami maging friends sa Facebook. Hanapin lang ang Radyo Mo sa Nutrisyon. I-click nyo lang yung like at friends na tayo. At maaari nyo rin po kaming i-follow sa www.twitter.com/radyonutrition. Small letters po lahat yun.
At kung nais ninyong mapakinggang muli ang programa ngayong hapon at pati na yung mga nakaraan, punta lang po kayo sa www.youtube.com/Radyo Masa Nutrisyon. Small letters din po yan lahat. Batiin muna natin ang ating mga listeners mula Saudi Arabia. Sina Solong Anak. Ay wow, Solong Nangungumusta sa Anak, atin hello. From Saudi. Batiin mo rin si Rod kasi happy birthday boy siya ngayon. Happy birthday, Rod. Thank you, Asek. At Si Bayuyo. Eto, saan ba si Bayuyo? Sa London ba? Ito yung mga hello, suki natin. Oo. Nakikinig Nakikipag-chat din. Oo. via our live streaming. Anyway, mga kasama, tandaan dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa At impormasyon. sisisikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi ang mga maling gawain kumukontra sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lang po natin, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ang inyong pong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino, kaming inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Mula sa National Nutrition